itong lumala at magdulot ng kamatayan. Ito, mga taong mahilig manigarilyo, o mga infection ng bata na paulit-ulit sa kanilang respiratory system ng bata ay ito pwedeng magdulot ng COPD. Meron actually marami tayong uri ng COPD, pero ang aking ibibigay sa inyong lecture ay yung pinaka-common, yung dalawang uri ng COPD. Ito ay ang chronic bronchitis. Ito, pagdami ng plema at ubo dahil sa pamamaga ng breathing tubes o yung mga ating laman sa baka. Di para kayo nag-declamas na. Pangalawa, emphysema. Pagkasira ng air sacs o yung mga sacs natin dito ay para tayo na maliit na airway. Dahil yung emphysema at chronic bronchitis ay ang blue bloaters, chronic bronchitis ang tawag dyan. Blue bloaters kasi mostly sila ay obese, green asul mostly ang kanilang balat dahil sila ay kulang sa oxygen sa kanilang dugo. Kaya nagiging kulay asul mostly ang kanilang balat, lalo na sa mga daliri. Nakikita po natin yan. Ngayon, pink puffer naman, emphysema dahil mostly ang kanilang balat ay pink, tapos ang kanilang dibdib ay barrel-chested o yung parang nakita na kayo ng kalapate. Diba ang kanilang chest ay nakaangat o kaya medyo malaki. Yun ang emphysema. Hindi naman pero mostly ganun po. May kita natin yan gamit ang x-ray. Ito po ang normal x-ray ng tao, pero sa bata ko. Mostly po ang ating x-ray pag nakita, itim po yan, tapos meron pong angulo sa baba, may kita po yung costophrenic angle. Ngayon kung meron kang COPD, ito sa chronic bronchitis, compared sa normal na baga, ito ang sa chronic bronchitis, marami siyang touchy sa kanyang lungs, o consolidation. Then makikita natin ang normal na baga, healthy yung kanyang airways. Pag meron bronchitis, inflamed o kaya namamaga ang kanilang baga, punong-puno ng secretion o phlemas. Ngayon, yan, nagkakaroon tayo ng chronic bronchitis. Sa emphysema naman, ito may kita, punong-puno ng hangin ang kanilang lungs, tapos inflated masyado. Kaya yung angulo sa x-ray, may kita yan sa x-ray sa emphysema. Yung angulo sa baba, compared nito yung normal, yung kabila, wala na yung angulo sa baba. Dahil yung lungs natin ay sobrang inflated na, kung baga sa balloon, sobrang na-blow na siya. Kaya masyadong malaki po. Yun, nakikita po at ito, yung emphysema, kung makikita yan sa tao, mostly, pag naka-side view siya, malaki yung kanyang dibdib. Dito kahit mapayat siya, pero ang dibdib niya, malaki po. Kaya kung medyo may nakikita kang gano'n, may kilala kang gano'n, try nyo kung sabihin na magpa-check up na po, ibig po dito sa CPRMTC magpa-check up. Ano ba ang epekto sa katawan? Ang chronic bronchitis ay naisirang cilia. Ang cilia, yun yung parang mabilis sa ating respiratory system na ito po nagdudulot ng baradong airway. Yan, mababa yung oxygen level sa katawan. Maraming secretion ng phlegma. Kaya ito yung mga tao ubo ng ubo, tapos maraming phlegma na nilalabas. Minsan may ubo pa. Yan, mabilis din mapagod. Bakit mabilis mapagod ang taong may chronic bronchitis? Kasi yung tao yun, maraming phlegma na sa kanyang baga. Kung maraming phlegma ang taong yun sa baga, yung oxygen na hihingain niya ay konting mapupunta sa dugong na daloy mula sa puso puntang baga. Kaya ngayon, yung oxygen decreased yan. Maliit lang, masyado yung nakatanggap ng katawan dahil sa bumagang mga secretion ng chronic bronchitis. Emphysema naman, nasira ang air sac, yung ating baga, para siyang goma na lumalaki, parang goma lang po siya. Ngayon, pag ang na-emphysema ka, yung goma na yun, yung kakayahan ng lungs na yun na mag-expand,
mag-expand at saka mag-deflate, mawawala. Kaya manatili lang siyang maluwang, punong-puno ng hangin, hindi na kaya sumara, kaya nahihirapan yung ating pasyente huminga. Punong-puno yan ng hangin, kaya makikita natin na barrel-chested sila. Kaya pilong-chested yan, malagibdig ng kalapati yung taong may emphysema. Ayan no, ito yung x-ray ng may emphysema sa bandang gilid. Medyo malaki po yan. Yan yun po yung diagram po natin. Normal na lalaki, so dito po. Then kung barrel-chested ka, ganyan po, medyo malaki po yung kanyang chest. Yan po may emphysema. Ang chronic bronchitis, makapansin natin, ubo ng ubo, maraming trema, yan, may iba-iba rin tayo sa severity ng COPD. May iba yan sa gold standard. Tapos, ito ay may kita rin sa spirometry, which is may kita rin dito sa ating institution. PFT po yun. Magpa-PFT po kayo dito lang naman dito. Ayan, ito medyo malalim po ito, gold system, para makita kung gaano na yung severe ang COPD, pero bibigyan ko lang kayo ng kaalaman po tungkol dyan sa gold. Bali ito, sinusuri nito ang NP ng COPD batay sa kombinasyon ng iba't ibang sali. Resulta ng spirometry o PFT, meron tayo nandito, upang kumpirmahin ang diagnosis at sukatin ang pagpara ng daloy ng hangin. Ang mga sintomas ng pasyente, panganib, paglala, flare-ups, yung paglala, parang exacerbation. Inuuli ng sistema ang COPD sa mga 1 to 4 at batay sa limitasyon ng hangin A hanggang D. Napakita ko po ito kung ano po yung mga yan, pero hindi yung mga ganyan. Ayan. Tungkol, spirometry OP yan. Kung nakikita niyo po yung binigay ng mga print-out sa inyo, may PFT po doon, pulmonary function test po. Libre po yung dito, magpaponsult ka lang, kung gusto nyo malaman kung may COPD po kayo, paponsult ko sa dito sa OPD department, then sabihin po, PFT po, pulmonary function test. Yung po yung way, sa mga way na nakikita kung may COPD po kayo, libre lang naman po yun. Ayan, yung 1 hanggang 4, yung 1 being moderate or mild, yung pinakamababa, 4 bilang pinakamataas. May dito po lahat yan pag nagpa-PFT po tayo. May mga doktor po tayo, espesyalista, pagdating sa mga ganitong PFT po, sila po ang nagbabasa. Bali, magpunta lang po dito sa OPD at sabi mo na gusto magpa-check up, then PFT o pulmonary function test, makita mo may asthma pa kayo, mga bronchitis, emphysema, and cough. Ayan, yung A naman, ito yung gaano kabilis makabot. Yung A, yung yung konting galaw lang ay mapagod agad hanggang sa palala ng palala yung A. Hindi ko masyadong mag-detect kasi medyo na pero ito po A hanggang B sa gold standard po. Meron po tayo niyan dito sa CPRPC po. Yan mga statistics natin. Ayon sa World Health Organization, maaaring maging third leading cause of death sa 2030 ang COPD. Palala ng palala kasi ang panigarilyo sa buong mundo, kundi pag-e-vaping. Yung mga kabataan ngayon, mga bata, mga siguro grade school, nakikita ko nag-e-vaping sila. Yung iba para sa kanila, laruan lang ang e-vaping. Ang e-vaping ay pag-i-smoke nito, kaso oils yan. Sabi nila safe ang e-vaping pero hindi po. Dahil ang vaping oils, pag matrap yan sa baga natin, parang sa sigarilyo, yung tar, ganun din po, mas malala pa po. Ang hirap po sa gamutin ng e-vaping pag nagkaroon kayo ng injury po lang. Yan. 210 na million na tao ang apektado sa buong mundo ng COPD. Ibig sabihin, marami pa rin talaga ang taong ganito, nagkakaroon ng ganitong sakit, kalaang sakit. Ngayon sa Pilipinas, ito ay number 7, top 7 na leading cause of death. So medyo mataas pa rin po yan. Yan, karaniwang sintomas sa COPD. Halos na lahat naman pare-parehas ang sintomas. Yan, hirap sa paghinga. Sino yung hirap ang huminga sa inyo?
check na kayo, baka may COPD po kayo. Ayan, hinihingal, konting kilos lang, hingal agad. Ganun po ang mga sintomas ng COPD. Yan, madalas na pagbubo at kadalasan may trema. Sakit ng dibdib. Pagpayat, yan pagpayat kasi di ba konting galaw lang pagod agad. Hindi kumain ang pagod sa may yan, konting galaw lang, may hirapan. Pagpupo, may hirapan. Pag kayo, may hirapan. Ganun po, nalalaking sa COPD. Kaya hanggang maaga sa para pa kayo nararamdaman na sintomas, iwasan mo na po ang panigarilyo. Yan, mabilis mapagod. Sakit ng ulo sa umaga. Then paggabi, hindi makatulog. Ito kasi natin, ang COPD yan, ay pangunahing sanhi ng matagal ng pagkakalatad sa mga sangkap na nakatira at nakakasira sa baga, na umahantong sa matagalang pamamaga at pagkipot ng hangin. Kaya medyo nahihirapan tayo huminga dahil nga kumikipot yung daanan. Kung baka dati, normal ka, ganyan, ngayon pag may COPD ka, sumisikip yan. Kamusta ang daanan ng hangin? Pag yung normal lang yung pagpunta ng hangin. Pag sumikip, ngayon yung hangin na hindi mo malalamak po konti, may hirapan ng inyong katawan. Dahil ang katawan kailangan ng oxygen. Yan, mga karaniwang sanhi, yan, number 1, albigarilyo at e-vaping. Yan. Sino may ligarilyo dito? Okay, sino yung expose sa sigarilyo? May sigarilyo tapos nasa tabi mo lang, gano'n. Yun, smoking pa rin po yan. Ang pangunahing sanhi sa buong mundo ng COPD ay smoking po. Ngayon sa medyo makabago na, pati e-vaping. Kasama rin ang aktibong paninigarilyo at matagal ng pagkakalantad sa second-hand smoke. Pagkakalantad, expose kayo sa second-hand smoke. Kunwari, yung kaibigan mo, naninigarilyo, nalambat mo, yun ang second-hand smoke. O kaya nag-vape, nalambat mo, second-hand smoke pa rin po yun. Ayan. Pagkaka-expose sa pollution, sa hangin, most nito nakikita natin sa mga factory, sa mga usok ng sasakyan, ang publikong lugar. May kita po natin yan, nakaka-apekto po yan kasi ang smoking may tar po yun. Lahat ng klase ng usok may tar. Kaya hindi lang sa sigarilyo, meron din po sa mga factory at saka sa mga sasakyan na may usok. Ito naman, alikabok. Alikabok sa ibang lugar, tsaka yung mga chemicals na expose kayo sa trabaho. For example, yung alikabok, sa work mo, maraming mga alikabok dyan. Ikaw expose doon, yung alikabok na yung dalakap sa inyong baga, unti-unti pag mag-ipon po yan, mahihirapan kayong huminga dahil may masakit po at makalagdag yung alikabok sa pagpasok ng hangin po. Ngayon sa mga chemicals naman po, pag mabilis mairita kayo, paulit-ulit magkaka-infection po kayo niyan. Infection dahil sa pag-irritate ang baga nyo,